Alright mga kapatid, mula naman tayo ngayon kay John Reps. Bigyan natin ng reaction video. Itong video niya mga kapatid na may kinalaman doon nga sa mga barkong ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Ayon dito mga kapatid, mga barkong alok ng Japan. Hindi daw dapat basta na lang tanggapin. Yan ay ayon kay Secretary Gibo Teodoro dahil walang budget ang Pilipinas para kabitan ito ng mga bagong armas at radar, pati na rin ang maintenance ng barko dahil mga segunda mano umano ito. Yun ang sabi rito mga kapatid, daming problema ng Pilipinas, no? Yung tipong tayo na nga binibigyan, ang dami pa natin problema. Sinabi ng Philippine Navy na nasa 49 na barko ng Coast Guard at PLA Navy warship ng China ang nasa tatlong features ng West Philippine Sea. Ang iba ay nasa loob Alhabang. Ang iba naman ay nasa labas ng mga bahura. Well, panoorin na lamang natin to at bigyan natin to ng reaction video. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel po ni John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Matapos i-anunsyo ng Japan na magbibigay ito ng 6 na barkong pandigma sa Pilipinas, ang Pilipinas ay tila nag-aalangan na kunin lahat dahil malaki-laki pa rin umano ang gagastusin ng gobyerno sa mga barkong ito para mabuo. Eto, napag-usapan na natin to nung nakaraan. Sabi ko nga nung nakaraan, kailangan muna kasi talaga tiyakin ng ating gobyerno yung mga ibibigay na barko ng Japan is kapaki-pakinabang, hindi ba tayo talo o mas maganda ba siguro kung bumili na lang tayo ng brand new, 'di ba? Kasi kung same lang naman o baka mas malaki pa yung gagastusin natin, para saan pa? Walang sense mga tol. Kaya masusing dapat aralin ng ating gobyerno o ng kinauukulan etong mga barkong ibibigay ng Japan. Maraming salamat sa Japan sa kanilang kabutihang loob sa pagbibigay ng mga barko nila. 30 years old na itong mga barkong to, pero sabi nga gano'n ni DND Secretary Gibo Teodoro, hindi daw dapat agad-agad tanggapin. Diba? Hindi tayo dapat maging masyadong excited. Kailangan muna natin pag-isipan ng maigi yan, diba? Tuloy natin. Alamin na buong detalye mamaya. At Philippine Navy inihayag na ang China ay mayroon umano ngayong 49 na mga barkong pandigma at mga Coast Guard vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. At ito rin yung pinag-uusapan natin kagabi. Dahil kahapon, kung naalala ninyo, July 12 mga tol, nagdidiwang tayo ng anibersaryo, ika-9 na anibersaryo ng ating pagkakapanalo dito sa West Philippine Sea sa Arbitral Award. Pero ang tanong, dama ba natin mga tol yung pagkapanalo natin? Kitang-kita nyo naman yung presensya ng China rito. Parang hindi pa rin tayo nanalo mga tol. Iba umano ay nasa labas ng features habang ang iba naman ay nasa loob. Gaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. John Reps, subscribe! Sa nakaraan nating video tungkol sa paglilipat ng Japan sa 6 na escort destroyer nito sa Philippine Navy, sinabi ko sa video na hindi siya libreng ibibigay ng Japan at yun ay nagmula sa iba't ibang mga source dahil marami ang nagduda sa nasabing paglilipat ng barko. Una, ang barko ay kalahating dosena o 6 na piraso ito. Bukod pa dyan ay hindi ito basta-basta lang na barko tulad ng mga patrol boat dahil ang 6 na barkong ito ay isang escort destroyer na nakadesenyo talaga para sa labanan. Ang Abukuma class kasi ng Japan ay hindi basta-basta dahil nagtataglay ito ng mga advanced na radar system at mga makabagong armas. Kaya naman marami ang hindi naniniwala na libre itong ibibigay ng Japan. Well, kaduda-duda rin naman talaga kung basta-basta ka nalang magbibigay ng mga ganitong klaseng barko. Pero ayon nga sa mga balita na naating din namang napanood maliban dito kay John Reps, sinabing idodonate. So yun na nga rin siguro yung basehan ngayon na talagang ibibigay talaga siya ng Japan sa atin. Pero gayon pa man, nagsabi na dyan o nagsalita na dyan si Secretary Gibo Teodoro na hindi natin agad dapat tanggapin. Hindi porket ibinibigay basta-basta, sige akin na, di ba?
Like for example, mga kapatid, binigyan ka ng kotse. Ikaw naman, excited ka, tinanggap mo. Yung ibibigay pala sa yung kotse, mga tol, yung gagastusin mo doon, parang bumili ka na rin ng segunda mano. Ganon din kamahal. Di sana bumili ka na lang talaga ng umaandar pa at baka mas bago-bago pa yung modelo. Eto kasi, sabi nga tama ba? 30 years na? 3 dekada na ang edad nitong mga barkong to, mga tol, no? So, ganun na siya katagal. Kung titignan natin, mga kapatid, medyo, alam mo yun, hindi na siya hindi na siya pasok dapat, no, sa panahon natin ngayon. Pero sabi nga nung nakaraan, ito ay malaking tulong para sa modernisasyon ng ating hukbo. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, grabe, no, 30 years ahead ang Japan sa atin kasi sila napaglumaan na nila, sa atin bago. Marami ang nagsasabi na palabas lamang ito ng Japan at ang totoo umano ay ibebenta talaga ito ng Japan. Ito ay upang makaiwas na ma-violate ang isang batas ng Japan. Kaya't may ilan sa ating mga manunood ang umalma at nalito. Kaya naman nagkaroon tayo uli ng malalim na pagsisiyasat at ang resulta ay totoo ngang libre na ibinibigay ng Japan sa Pilipinas ang 6 na barko. Pero mismong barko lang, mga kabayan, barko lang ang ibibigay at hindi kasama dito ang mga advanced na radar na nakakabit. Yun lang, di ba? Hindi rin kasama ang iba't ibang mga makabagong armas nito tulad ng mga automilara, close-in weapons, torpedoes at anti-submarine, anti-ship at anti-air. Pero ito, mga kapatid, ito lang. Magkano kaya ang gagastusin para kabitan ng mga modernong equipment etong barko? At capable pa ba etong mga barkong to nakabitan ng mga ganitong modelo, ganitong mga bago, modernong kagamitan? Kasi mga kapatid, syempre mas makakamura pa rin ang Pilipinas kung ang bibili na lang natin is etong mga equipment, mga barel, mga radar, mga equipment para dito sa barko, kaysa bumili tayo ng isang buong barko. Kasi pag bumili tayo ng isang buong barko, hindi rin naman, wala pa rin namang mga equipment yun, mga tol Kakabitan pa rin naman yun di ba? Pero kung meron na tayong barko, kumbaga kakabitan na lang, baka mas makamura pa rin tayo. So, yun nga yung inaaral ng ating mga kinauukulan, kung pwede pa ba etong barkong to nakabitan ng mga ganitong klaseng equipment. O ikumpara na lang ulit natin siya sa kotse, di ba? Halimbawa, ang kotseng ibinibigay sa'yo, 30 years old na. O syempre, lumang modelo na yon. Pwede pa ba siyang kabitan ng mga bagong features ngayon na ikinakabit sa sasakyan? Kung hindi na pwede, at kung malaki rin naman ang gagastusin mo, para ka na rin bumili ng segunda manong 2020 na sasakyan, di bumili ka na lang ng segunda mado at least doon talaga nandun yung mga features na gusto mo, di ba? So yun yung inaaral. Kahit na luma na ay pangmalakasan na sana, kaso wala palang armas ang mga ito. Ibig sabihin ay malaki pa rin pala ang gagastusin ng Pilipinas para sa paglalagay ng mga armas at radar nito. Malaki ang gagastusin ng Pilipinas, pero hindi kasing laki ng gagastusin ng Pilipinas kung bibili tayo ng isang buong barko na talaga. Kasi pagkakaalam ko, mga tol, kapag bumili tayo ng isang buong barko, barko lang din yun Hindi pa rin kasama yung mga, ewan ko lang pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Pero di ba, kung ikakabitan na lang natin to ng mga armas, kung capable pa ba itong barko na to na i-upgrade, kumbaga i-upgrade itong mga barko na to, di pwede pa rin sana, no? Pero ang tanong, bakit kaya papalitan ng Japan na mas moderno kung upgradable pa na naman itong mga barko nila, di ba? Pwede naman nilang palitan na lang sana ng mga weapon, ng mga radar. Diba? Bakit pa sila magpapalit ng isang buong barko? Kaya yun din ang tanong, mga tol Sa ngayon ay hindi nakaduda-duda kung bakit libre itong ibinibigay. Kaya't sa isang interview kay Secretary Gibo ay sinabi nito na depende kung kukunin para sa repurpose o kakabitan ng mga armas o ipatuloy ang pagbili ng mga bago, pero depende pa rin. Depende sa budget. Ba't may lumabas na ganun? Pagbili ng mga bago, pero depende pa rin. Depende sa budget. Well, of course, it will add to the fleet size, but that will depend on whether we need to spend
money for weaponizing it, for interoperability, for secure communications. So it's a balance. It's a resource management balance between acquiring new and maintaining and repurposing the old and the ordered vessels to come. Aabutin pa umano ng 2 linggo hanggang 1 buwan bago matapos ang mga pagsusuri sa mga barko dahil kabilang umano sa mga tinitingnan dito ay kung gaano pa katagal ang buhay ng nasabing mga barko. Tama. Hindi dapat umano basta na lamang tanggapin ng mga barko, dapat umanong isaalang-alang at makakasiguro na tugma ang mga sistema at teknolohiya na meron ang barko ng Philippine Navy ngayon. Saka kung titignan mo, iba na yung itsura ng barko na yun, no? Yung mga lumang barko, kumpara mo rito sa mga bagong barko. Ito, halimbawa, ito yung Abukuma class ng Japan. Tignan mo yung itsura niya, di ba? Ganyan. Normal na nakikita natin barko, pero yung mga makabagong barko na, mga tol, ganito na itsura. Ito na yung mga modernong barko ngayon. Kaya kung titignan mo, ibang-iba na talaga itsura niya. Ang mga sistema at teknolohiya na meron. O yan, o. Diba? Iba na yung itsura, mga tol, ng mga bagong barko ngayon. Ang barko ng Philippine Navy ngayon, nandyan din ang gastos sa pagpapaayos dahil mga lumang barko ito ng Japan. Sa ngayon ay malinaw na sa ating lahat mga kabayan na libre talagang binibigay ng Japan sa Pilipinas ang 6 na barko. Barko lang, walang armas, at sakaling kunin man ito lahat ng Pilipinas ay malamang na matetenga lamang ito dahil kailangan din na malaking budget para sa pag-armas nito at radar. Isa pa, malaking budget, mga tol. Isa yan sa pinoproblema ng ating sandatahang lakas, mga tol. Kapag usapang budget, napakarami nilang pangarap na bilhin. Napakarami nilang pangarap na ma-acquire. Pero syempre, number 1 issue dito, mga tol, is budget. Diba? Hindi na natin kailangan pang palalimin ang usapan natin dyan. Pero tulad nga nung sinabi ko, mula pa panahon ng sinaunang panahon, mga tol, at magpahanggang ngayon, hindi naman nagbago yung itsura ng ating bansa. Napapalibutan pa rin tayo ng katubigan. Tayo isang archipelagic country, mga tol. Wala tayong mga boundary katulad ng sa ibang bansa. Tawid lang, isang hakbang mo lang, ibang bansa na. Wala tayong ganun, mga tol. Tayo talaga kailangan tumawid ng dagat, eroplano, dagat. Wala tayong mga boundary. Sa madaling salita, dapat isa sa mga pinakamaraming asset ang ating bansa is pangtubig. Panghimpapawid, pangtubig. Yun dapat ang meron tayo. Pero mga tol, napag-iwanan tayo eh. Hindi natin alam kung ano ang mga naging polisiya ng mga nakaraang nanguna dito sa ating bansa at anong nangyari sa ating bansa. May mga panahon na tayo iniidolo, hinahangaan at tinitignan ng ibang mga bansa tulad halimbawa ng Singapore, di ba? Naunahan na natin yun dati. Isa tayo sa fastest growing economy noong mga panahon na yun, mga tol. Pero ngayon, tignan mo naman sila ngayon. Compare sa atin. Diba? Ito pa nga lang Taiwan eh, napakaliit ng isla ng Taiwan. Diba? Napakaliit ng isla ng Taiwan, mga tol, pero kailangan pang pumunta ng ibang mga kababayan natin doon sa islang yon para doon maghanap buhay. Sa madaling salita, medyo mas doon. Mas maganda ang hanap buhay doon kaysa dito sa atin. Alam naman natin na hindi basta-basta ang halaga ng mga armas ng isang warship. At sa update naman sa West Philippine Sea, sinabi ng opisyal ng Philippine Navy kahapon na 49 na barkong pandigma at Coast Guard ng China ang nakita sa 3 features ng West Philippine Sea. Sa isang media briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na minomonitor ng Navy at Philippine Coast Guard ang mga Chinese vessels mula noong June 1 hanggang 30. Ayon sa report, sa Baho de Masinloc ay mayroong 9 na barko ang China Coast Guard at 14 na barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy. Grabe no, sa Baho de Masinloc, 9 China Coast Guard vessels, 14 PLA Navy warships, mga tol. Diba? Again, kahapon, mga tol, ay pinagdiriwang natin yung ating pagkapanalo sa 2016 Arbitral Award, no? Arbitral ruling. Pero ang tanong, dama ba? Dama ba natin? 9 years nang nakakalipas. At 14 na barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy. Sa Ayungin Shoal naman ay mayroong 12 Chinese Coast Guard vessels at 2 warship ng China PLA Navy. Ayungin Shoal, kung nasaan yung BRP Sierra Madre.
Abang sa paggasa naman ay mayroong 9 na China Coast Guard vessels at 19 na warship ng China PLA Navy. Sinabi ni Trinidad na ang mga barkong ito ng China ay nasa loob at labas ng iba't ibang mga features ng West Philippine Sea. Anya, anuman ang mga bilang na ito, ang Philippine Navy ay nananatiling ganap na nasa itaas ng sitwasyon na nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng pagbabantay at patuloy na presensya sa ating maritime domain. Kaya kailangan natin ng mas maraming assets pangkadagat kasi meron tayong binabantayan na karagatan. Hindi lang West Philippine Sea mga tol, maging sa kabilang panig ng ating bansa, yung East Philippine Sea, yung dun sa may Benham Rise o Philippine Sea. Paikot yan mga tol sa atin kasi nga kalat-kalat na mga isla tayo Kaya nga sabi ko kanina, 'di ba? Dapat ang pinakamaraming asset natin is yung pandagat kasi nga napapalibutan tayo ng dagat. Sinabi rin niya na ang mga operasyon ng pagsubaybay ng mga sasakyang pagdagat ay nagtala ng pare-parehong aktibidad sa maritime sa buong exclusive economic zone ng bansa sa unang kalahati ng taon. Tiniyak rin niya sa publiko na nananatiling matatag at maagap ang Philippine Navy sa pangangalaga ng pambansang interes ng bansa at patuloy na tinitiyak ang seguridad ng mga karagatan ng bansa. Na China Navy ships, di po ba, ibang usapan yan? Yes sir, no? Actually, yan ang ating minomonitor, no? And we have to also ensure na itong mga PLA Navy warships nila na to ay hindi nila ginagamit pang bully ng ating mga mahistal Pilipino or even to bully Coast Guard vessels. But right now, Sir Peter, no, wala pa naman tayong napabalita kung saan ang PLA Navy warship also conducted dangerous maneuver towards the Philippine Coast Guard vessels so far. No? I think the PLA Navy are also at distant locations kung saan papatulya ang Philippine Coast Guard. Nagkataon lang, Sir Peter, na for example, itong sa Mischief Reef, there is already a naval installation ng People's Republic of China. So there is a possibility that all of these vessels that we were able to monitor actually went to Mischief Reef for different reasons. Maaaring logistics, maaaring dahil sa pangit na panahon. Tinatahak ng mga lugar netong mga Chinese maritime forces na to falls within our exclusive economic zone. So, ilang beses na rin nating narinig ito ng dinahilan ng Chinese government. Grabe Nakikita niyo yan? Isla yan mga tol, sa isla na artificial island ng China mga tol. Grabe samantalang tayo mga tol, outpost natin, isang nabubulok na barko Ilang beses na rin nating narinig ito ng dinahilan ng Chinese government kung saan sinasabi nila they are just invoking the freedom of navigation, ganyan. But ang nakakaasar lang minsan, kapag nagtagpo ang China Coast Guard at ang Philippine Coast Guard vessel, ang major challenge nila, sinasabi nila they have sovereignty over these areas. Kapag challenge sila ng Philippine Coast Guard vessel. So, itong mga barko na to, pasok sa exclusive economic zone natin. But they don't get close sa territorial sea natin. I think it's important for us to highlight that these Chinese maritime forces did not encroach the territorial waters. Oo nga, hindi pa pumapasok doon sa territorial waters natin, which is 12 nautical miles. 12 nautical miles mula doon sa baybayin natin. Yun yung territorial waters natin. Hindi naman sila pumapasok doon, pero nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kung saan meron din tayong karapatan, mga tol. Pero yan ay hindi sakop ng teritoryo ng Pilipinas, mga kapatid. Dapat din kasi malinaw rin yun sa lahat. Ewan ko, siguro marami pa rin mga Pilipino ang hindi nalalaman yun. Anyway, bilang mga Pilipino, mga tol, ano ang masasabi ninyo dito sa ating napanood? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo, opinion, reaksyon at kung ano-ano pa sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.